Mga German na luxury na kotse parang katumbas ng pag-order ng $200 na steak tapos malalaman mong may dagdag bayad pa pala ang paggamit ng tinidor sa restaurant. Mabilis sila, magaganda, punong-puno ng teknolohiya at paminsan-minsan ay parang ginawa lang na kasing tibay ng syokolateng takure. Ngayon, bibilangin natin ang 7 German luxury cars na sumikat dahil sa malalalang sira sa makina, transmission issues, recalls at mahal na repairs na nagtulak sa mga adultong lalaki na mag-commute na lang. Kunin ang paborito mong inumin, itago ang bank statement, simulan na natin. Nasa unahan ng listahan ang Audi A8, isang technologically advanced na kotse noong panahon na pati Audi technician ay napapakamot at nasasabi, nako, malas naman. Ang pangunahing kontrabida dito ay ang timing chain system. Karaniwan, ang timing chain ay dapat tumagal habang buhay ng makina. Pero ang interpretasyon ng Audi dito ay, alam mo yon, parang opsyon lang yata yon. Ang chain ay nilagay sa likod ng makina na parang ayos lang, pero kadalasan para mapalitan ito, kailangan tanggalin ang buong makina. Hindi takip o bracket, kundi mismong makina. Mukhang gusto ng Audi na maranasan ng mga mekaniko ang buong emosyonal na paglalakbay. Karaniwang sira ay timing chain, suwat na guide, palyadong tensioner at labis na konsumo ng langis. Air suspension at electronic na sira na kayang magpatirik ng kabayo. Karaniwang gastos, padaayos ng timing chain, 5 hanggang $10,000, air suspension system, 2 hanggang $6,000, at pagpapalit ng makina sa malalang kaso ay umaabot hanggang $20,000. Isipin mong may kalansing pag-start ng sasakyan. Hindi kadena mo yan, kundi savings mo na umiiyak. Sunod, mahal ng car enthusiast ang N54. Mahilig ang tuner BMW at mga mekaniko sa N54 dahil dito nila nakuha ang pang-tuition ng anak nila sa kolehiyo. Ang makina ng BMW na N54 ay isang obra sa performance. Obra sa reliability? Hindi eksakto. Nagkaroon ng problema sa high-pressure fuel pump, turbocharged wastegate, injector at carbon build-up. Kaya nag-recall at nag-extend ng warranty ang BMW. Habang nasa highway ang mga may-ari, biglang nag-limp mode ang kotse. Wala nang mas engrande pa sa dashboard warning light na mas maliwanag pa sa kinabukasan mo. Ang pagpapalit ng fuel pump aabot ng $1,000 hanggang $2,000. Injectors hanggang $4,000 at ang mga turbo ay maaaring umabot ng $5,000, $6,000 hanggang $7,000. Ang mga water pump, $1,000 hanggang $2,000 din. Ang N54 ay kakaibang karanasan bilang may-ari ng sasakyan. Binili mo dahil mabilis pero taon ang aabutin sa pag-aayos nito. Tapos sasabihin mo sa lahat na sulit naman na parang automotive Stockholm Syndrome na rin. Ang panglima ay ang W2000 at 200 Mercedes S-Class. Tama, ito ang sukdulan ng karanyaan. Pero ito rin ang sukdulan ng pagsubok ng Mercedes kung gaano karaming mamahaling sistema ang pwedeng masira ng sabay. Karaniwang issue sa airmatic suspension, puputok at lulubog ang likod ng kotse. SPC brake system palya, transmission conductor plate issue at mga electrical gremlins. May kalawang din. Ngayon, suspension naman ang pag-uusapan. Nilagyan ng Mercedes ng air ride ang flagship nila. Kapag maayos, parang ulap ang sakay. Pero kapag sira, parang grocery cart na gumugulong sa hagdan. Pagpapapawa ng airmatic, $2,000 hanggang $8,000. Pag-ayos ng SPC brake system, 1500 hanggang 35. At ang mga problema sa transmission, pwedeng umabot ng 5,000. Lahat ng warning light ay umiilaw din kalaunan. May mga may-ari na tinuturing itong feature para siguradong gumagana ang mga bumbilya. Nang higit pa sa iyo kaysa sa pagiging simpleng paraan ng transportasyon at gusto mong sumali sa isang Komunidad. Sa totoo lang. nag-alala sa masayang karanasan sa pagmamaneho, exotic car play place, kunin mo na ang iyong merch na katulad ito sa ibaba lang. I-click mo ang link, ayos ka na. Ang susunod, syempre, paborito natin. Ito ay ang 2011 hanggang 2014 BMW 550 na may N63. Akala mo problematic ng N54? Sabi ng N63, hawakan mo muna ang beer ko. Pagkonsumo ng langis, pagluwag ng timing chain, palyadong valve guide seal at sira sa injector. Naglunsad sila ng panibagong customer care campaign para tugunan ang paulit-ulit na depekto. Karaniwang di ginagawa ito ng mga manufacturer ng basta-basta. Valve stem seals, 4 hanggang $8,000, timing chain repairs umabot ng 10,000, turbo replacement umabot ng 12 dahil 2 ang turbo sa hot V. At ang pagpapalit ng makina ay maaring umabot ng $25,000. May mga may-ari na nagdadala ng ekstrang langis sa trunk hindi dahil gusto nila. Sa kalaunan, parang subscription service na ang pagdagdag ng likido kaysa regular na maintenance. Ang susunod syempre ay ang 2001 hanggang 2006 Audi all-road na may 2.7. Oo, ito ay ipinakilala bilang isang luxury wagon na kayang pumunta kahit saan, gawin ang lahat at sa huli parang nagawa nga niya. Kadalasan nasa likod na ng tow truck. Karaniwang problema: air suspension, sira turbo, transmission issues, at tagas ng langis.
Electrical aberya? Oo, palagyan. Ang air suspension ay naging kilala pero hindi sa magandang dahilan. Marami ang nagpalit sa tradisyonal na springs para iwas gastos. Karaniwang gastos ng air ride ay 2,500 at 6,000. Ginawa ko yan sa X500 at 35D namin. Pero nag-coil springs na lang ako dahil maraming problema. Ang turbo, pag nasira, abot ng 8,000. Transmission rebuild, 5 o 6,000 dolyar. Parang tanong ng Audi engineers. Paano kung lahat ng major system may commitment issues? Sunod sa listahan, isa pang malaking problema ang sasakyang ML300 at 50 diesel Bluetech mula 2006 hanggang 2012. Itong mga luxury diesel SUV na ito ay inaasahan sa ng matipid, matibay at pangmatagalan. At nagkaroon ng panahon na ang mga diesel ng Mercedes-Benz ay ganun na, hindi na ngayon. Ang ML300 at 50 Blue Bluetech ay malinaw na naging problemadong sasakyan. Dahil sa palpak na diesel emission at DEF system, sira sa intake manifold, tagas ng oil cooler at sumasabog na turbocharger. Laging may problema at mamahaling masira. Magkakaugnay ang mga sistemang ito. Ang pagkumpuni ng intake manifold ay aabot ng 5,000, oil cooler seal ng 4,000 at emissions repair hanggang 8,000 dolyar. Pagkumpuni ng turbo, 7,000, alam mo na. Malalaman mong premium ang pagmamay-ari kapag may warning message na kailangan ng 3 diagnostic computer at maliit na business loan para maintindihan. Susunod, hulaan mo? BMW. Ang pitong, 145, ang pitong, 150 ang final boss ng kaduda-dudang German luxury ownership ay ang E65 pitong series. Nagpakilala ang sasakyang ito ng bagong teknolohiya. Ipinakilala rin ito sa mga mekaniko ang stress na sanhi ng panginginig ng mata at karaniwang problema gaya ng valve stem seal failures, tagas-sakulan transfer pipe, electronic module failures at transmission issues. Ang iDrive system, madalas itong nagkakaroon ng glitch, maraming problema at mahirap gamitin. Ang coolant transfer pipe sa itaas, lalo na kung kailangang ayusin, ay kilalang mahirap kumpunihin. Napakamahal ng labor. Pag ayos ng coolant pipe, 400,000. Valve stem seals dahil sa pagsunog ng langis, umaabot ng 500,000 piso. Kapag nasira ang transmission, aabutin ng P200 at 50,000, P300,000 ang gasto sa ayos at electronic troubleshooting dahil P11,000 kada oras ang shop rate. Ang S75 ay may sapat na computer para matawag na maliit na IT department, pero madalas din itong bumagsak. Hindi mo ito pagmamay-ari, minamanage mo lang. Ngayon, para maging patas, bawat sasakyan sa listaang ito ay may mga tapat na tagahanga, kaya sandali lang. Maraming may-ari ang talagang mahal na mahal ang mga sasakyang ito. At kapag maayos ang takbo nila, kayang magbigay ng kamangha-manghang performance ng mga kotse na ito. Ang problema ay kung paano marating ang mahiwagang kalagayan. Kaya bago bumili ng lumang German luxury car, magpa-pre-purchase inspection muna. Basahin ang reliability reports at panuurin si Exotic Car Play Place. Suriin mo rin ang maintenance records. Kung sabi ng nagbebenta na kaunti lang ang ayusin, umalis ka na agad. Hindi sila nagsisinungaling, kundi walang nakakaalam gaano kalaki ang magiging epekto ng sinabi na yan. Tingnan mo ang bago kong sasakyan sa fleet na naging dahilan ng pagkawala ng Benz. At muli, gaya ng dati, sana ay magkaroon kayo ng magandang araw at magkita-kita tayo sa susunod. Kita kits, paalam! Shh!